Mag-subscribe para sa pinakabagong mga update. Kabanata 21. Alam nating lahat na dinala mo si Sarah sa pamilya Garrison upang gumawa ng gulo, at inabisuhan ng pamilya Garrison na magiging malungkot ang aming pamilya. Okay ka lang ba na pukawin ang pamilya Garrison? Ayaw mo ba sa sobrang haba ng buhay mo? Panipi. Sabog na sana sina Dale at Edith sa galit. Talaga, kung hindi dahil sa mukha ni Sarah, palayasin kita at palayasin ka sa mga kalye. Hingal na hingal si Dale. Naramdaman din ni Sarah na masyadong mapanganib si Levi. Sa pagkakataong ito ay nakilala ko si Major General Wesley nang hindi sinasadya, paano ang sa susunod? Matindi ang titig ni Edith kay Levi, naglakas loob ka ba na pukawin ang pamilyang Garrison ng walang tirahan? Inilalagay talaga ni Nanay ang Villa sa King's Landing. Ipapaliwanag na sana ni Sarah na babalik ang Villa, ngunit nag-ambala ni Edith, anong uri ng Villa, hindi mo siya susundan sa hinaharap. Masyadong mapanganib, makakahanap ka agad ng paraan upang mamuhunan. Panipi. Seryosong payo ni Dale, kapag nagalit ang pamilya Garrison, kahit ang pamilya Logan ay hindi ito kayang bayaran, pabayaan na lang tayo. Kung ginugulo mo ang pamilya Garrison sa hinaharap, dapat mong hiwalayan si Sarah ng direkta. Kinabukasan, sina Sarah at Levi ay dumating upang bumili ng puhunan. Bago umalis, sinabi ni Edith, Sarah, ito ay magiging National Day holiday sa loob ng ilang araw. Sasanduan mo ang pinsan mo, Kiner, sa oras na iyon. Magiging abala tayo sa oras na iyon, oras. Panipi. Kilala ko si Nanay. Alam ni Levi na si Edith ay nagtatrabaho sa ospital, at si Dale ay gumagawa ng kaunting negosyo kamakailan. Si Sarah ay pareho pa rin ngayon, at tumatama siya sa dingding saan man sa promosyon ng pamumuhunan. Ngunit hindi nakialam si Levi, lihim lamang niyang isinulat ang mga pangalan ng mga kumpanyang ito. Sa loob ng maraming araw, hindi nakakuha si Sarah ng pamumuhunan, at ang proyekto ay paulit-ulit na naiwan lamang ng 3 araw bago ang oras ng pagsisimula na nakasaad sa kontrata. Nagalit si Sarah. Balisa rin sina Dale at Edith. Sarah, mga magulang, hindi ka nag-aalala, may mamuhunan dito. Ngumiti si Levi. Inayos niya lahat. Manahimik ka nga. Huwag kang magsalita, hindi mo ito negosyo, syempre hindi ka mag-alala. Panipi. Sinaman siya ng tingin ni Dale. Ding dong. Tumunog bigla ang doorbell, at pagkabukas nito, dumating na si Nick. Nandito ba lahat ang 3 tiyuhin at 3 tiyahin? Pinakiusapan ako ni Lolo na ipaalam sa iyo para sa isang pagpupulong ng pamilya ngayong gabi, lahat kayo dapat naruroon. Panipi. Umalis si Nick matapos ang paunawa. Di nagtagal, ang 4 ni Levi ay dumating sa bahay ni Nuno ni Logan. Ang isang malaking bakuran na may maraming maliliit na bahay dito ay tiyak na isa sa pinakamayamang tao sa Case York. Nalaman ni Sarah na ang pamilya Logan ay tumingin sa kanila na may sama ng loob sa kanilang mga mata, na para bang inalis nila ang kanilang minamahal na mga bagay ng mag-isa. Nauunawaan nila na ang pamilya Logan ay tinutukoy sila bilang mga kaaway. Kung sa bagay, isang malaking benepisyo ang inako ng pamilya ni Sarah. Si Doug at ang iba pa ay nakakagulat na masigasig. Halika, Dale, umupo ka. Matapos makaupo ang lahat, tiningnan ni Doug si Sarah at tinanong, Sarah, kumusta ang pag-unlad ng proyekto? Lolo, ang panimulang kapital ay naging isang malaking problema ngayon. Ang pamumuhunan ay hindi maaaring hilahin sa maikling panahon, at may 3 araw na lang ang natitira bago magsimula ang proyekto. Panipi. Bamantong hininga si Sarah. Hahaha, sabihin ko lang, paano makakain ng isang malaking proyekto ang isang maliit na huwating? Tama, huwag bumili ng porselana nang wala ang mga brilyante. Hindi mo ba alam kung gaano kakarami? Panipi. Tuldok. Pagkasabi ni Sarah nito, lumitaw ang panlilibak. Tiisin lang ito ni Sarah, dahil wala talagang paraan upang malutas ang pamumuhunan na ito. Kabanata 22. Ngumiti si Doug, Sarah, medyo malungkot si Lolo. Bakit mo pinapabayaan ang iyong pinakamamahal na tao? Panipi. Lolo, ako, mahahanap mo ako, hindi ako isang malaking kumpanya sa Logan Group, ngunit ang proyektong ito ng Parke ng Ekolohiya ay ganap na abot-kayang. Ang iyong paunang kapital sa pagsisimula, kayang gamitin ito ni Lolo. Seryosong sabi ni Doug, siguro hindi ito magiging ganon kasimple, tama ba? May kondisyon ang pagpopondo, tama ba? Panipi. Diretsong tanong ni Levi.
Hindi niya makita ang sabwatan ni Doug. Sa gayon, mas madaling makitungo sa mga matalinong tao. Ngumiti si Doug. Agad na inabot ni Earl sa tabi niya ang kontrata. Sarah, tingnan mo. Matapos tanggapin ni Sarah ang kontrata, agad niya itong binasa. Ang nilalaman ng kontrata ay simple. Ang Logan Group ay namumuhunan sa Huating Company, ngunit nangangailangan ng 70% ng interes ng buong proyekto ng Parke ng Ekolohiya. Nanginginig si Dale sa galit matapos basahin ang kontrata. Masyadong mapanlinlang ang mga tao. Hindi naman siya tinatrato ni Doug bilang anak. Sarah Dale, huwag kang magalit. Sa katunayan, malalaman mo kung iniisip mo ito. Pagkalipas ng 3 araw, kung nabigo ang pagsisimula ng proyekto, automatiko itong mawawalan ng bisa, at hindi ito mapigilan ni Director Boyd. Sa oras na iyon, hindi ka makakakuha ng 1 sentimo. Ngunit hanggat kung namumuhunan tayo sa proyekto ng pagsisimula, maaari kang makakuha ng 10 puntos ng kita, na halos 100 milyon. Pumili ka ng sarili mo. Maliban kung sa palagay mo makakakuha ka ng pamumuhunan sa loob ng 3 araw at simulan ang proyekto ayon sa schedule. Malungkot na ngumiti si Doug. Napagpasyahan nila na sa huling 3 araw, hindi nakuha ni Sarah ang pamumuhunan, kaya't masusunod lamang siya sa pagsunod sa kontrata. Sa oras na iyon, ang pamilya Logan ay nakaupo sa 70% ng kita, at kahit na si Director Boyd ay hindi mapigilan. Ngumiti din si Mike, ang pangatlong anak, lahat ay isang pamilya. Siyempre, kung may pera ka, maaari kang magkapera ng magkasama. Pangit ang pagkain mo, panipi. Huwag mag-alala tungkol sa pag-sign, mangyaring talakayin muna ito. Umalis si Doug kasama ang lahat. 4 na lang kay Levi ang natira. Humimok sina Dale at Edith, dapat ba itong pirmahan ni Sarah? Kung gayon hindi tayo mawawalan ng pera. Kung makukuha natin ang pamumuhunan, tapos na sana. Panipi, hindi mapigilan ni Sarah ang pag-sign, ngunit tumingin siya kay Levi at humingi ng kanyang opinyon. Walang sign. Tumanggi si Levi. Sarah, naniniwala ka ba sa akin? Maniwala ka na makukuha ko talaga ang puhunan. Panipi, naputol si Sarah kaagad nang sagutin niya. Galit na sinabi ni Dale, hindi mo nais na ayusin ang iyo. Kung hindi ka mag-sign, 100 milyon ang lilipad. Ikaw ay may pananagutan mahigpit akong hindi sumasang-ayon. Ang kontratang ito ay dapat iginawad, tanda. Nag-aalangan ding tumingin si Sarah kay Levi, halatang hindi siya naniniwala. Walang ngiti nang ngumiti si Levi, aba, wala na bang 3 araw? Imposibleng makakuha ng puhunan at mag-sign muli. Panipi, mabuti na ito. Mabuti ang pamamaraang ito. Sumang-ayon ang lahat. Pagkabalik ni Doug at iba pa, pumayag din silang bumaba. Hindi sila maniniwala na si Sarah ay makakakuha ng pamumuhunan sa 3 araw. Tuldok. Sa natitirang 3 araw, si Sarah ay bumainggong maaga at sakam ang dilim at nagpunta kahit saan upang mamuhunan. Ngunit walang nakamit. Kahit na may sumang-ayon, ang kita ay masyadong mataas. Bakit hindi pirmahan ang kontrata ni Doug? 3 araw ay lilipas kaagad, at ang kontrata ay tatakbo sa 10:00 ng susunod na araw. Tayo na, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Bumangon si Dale. Hindi, maghintay tayo. Hindi ba sapat na dumaan sa 8 bukas ng umaga? Panipi, hamarang si Levi. Sarah, tandaan na huwag pirmahan ang kontrata ngayong gabi. Lalabas ako hanggang bukas ng umaga. Panipi, umalis si Levi matapos ang kanyang mga tagubilin. Kabanata 23. Sa baba, naghihintay si Wesley ng maaga sa pagdating ni Levi. Ano ang kailangan sa akin ng general? Tanong ni Wesley. Gumawa ng tala si Levi, makipag-ugnay sa mga kumpanyang ito. Maaga ng madaling araw, tinawagan ni Dale si Sarah upang makulay. Akala ko lumabas siya buong gabi na sinusubukan upang makahanap ng isang paraan upang makakuha ng pamumuhunan, ngunit ngayon ay hindi siya bumalik. Ang taong hindi nagtagumpay sa tagumpay. Panipi, labis na hindi nasisiyahan si Dale sa kilos ni Levi. Galit na galit din si Sarah. Kung sa bagay, hindi pa nakabalik si Levi ng buong magdamag at hindi man lang bumati. Tayo na, bilisan natin at pirmahan natin ng kontrata si Itay. Kung hindi man ay magiging huli na. Panipi, nang ang 3 ni Dale ay dumating sa bahay ng mga ninuno ng pamilya Logan, naghihintay si Doug at ang iba pa. Nang makita ang darating na 3 taong ito, lahat sila ay ngumiti. Sa sandaling ito, ang 3 ni Sarah ay mukhang ligaw na mga aso na may palaboy na mga buntot at nagmamakaawa sa kanilang mga mata. Ang pangatlong anak, bakit mag-abala?
Alam mong hindi ka makakakuha ng puhunan. Ano ang pinaghirapan mo? Panipi. Diretsyong tumawa si Alfred Mike. Ibinaba ni Dale ang kanyang ulo, nagmamakaawa, Tay, pirmahan natin ang kontrata. Kinamumuhian ni Dale si Levi sa kanyang puso. Kung hindi pa para sa paulit-ulit na pagbara ni Levi, malagdaan niyang nilagdaan ang kontrata 3 araw na ang nakalilipas. Ito ay tulad ngayon, siya begdog para sa pamumuhunan tulad ng isang aso. Nahihiya akong makauwi sa harap ng aking pamilya. Sinabi din ni Sarah, Lolo, handa kaming pumirma ng isang kontrata. Nagbago ang mukha ni Doug, at ngumiti siya at sinabing, ang kontrata ay maaaring pirmahan, ngunit kailangan itong baguhin. Sa mga tuntunin ng kita, kukuha kami ng 75% at ibibigay sa iyo ang natitira. Panipi. Di ba sabi ni Lolo 70% dati? Panipi. Tiningnan ni Sarah si Doug na hindi makapaniwalang parang tinamaan ng kidlat. Isang presyo bawat araw, hindi mo naiintindihan ang totoo. Kung hindi ka pumirma, kalimutan mo ito. Panipi. Malamig na sabi ni Doug. Iba ang sitwasyon ngayon. Si Sarah ang nagmamakaawa na pirmahan ang kontrata, at siya ang aktibong partido. Chill. Lolo ay ganap na ginaw. Nagalit si Sarah, at kaagad na sinabi, okay, hindi ko ito pipirmahan. Ang malaking deal ay hindi ko gagawin ang proyektong ito. Walang gustong makakuha ng pera. Panipi. Hindi, anak, kahit na may kaunti pa na natira, dapat na may 50 milyon. Oo, ang aking anak na babae ay dapat mag-sign. Si Dale at Edith ay likas na ayaw. Si Sarah, na pinilit na gumawa ng wala, ay maaaring lumagda lamang sa kontrata. Hindi maaaring mag-sign. Sa oras na ito, talagang dumating si Levi at itinapon ang pirma ng pirma. Hindi pa oras, ano ang pipirma? Lumapit si Levi. Ilang beses na naisampelan ni Dale si Levi, ano ang ibig mong sabihin Levi? Hindi ka makakakuha ng 50 milyon, at ayaw mong makuha natin ito, tama. Panipi. 10 minuto, bigyan mo ako ng 10 minuto. Hindi talaga ito gumana, mag-sign ulit kayo. Panipi. Napatingin si Levi sa relo. Galit na sinabi ni Dale, okay, bibigyan kita ng isa pang 10 minuto. Kung wala, huwag mong sabihing ikaw ay tin-ina kasama ka, hinding-hindi ako mamamatay kasama mo. Panipi. Ayos ito. Pati si Doug ay nausisa. Nais kong makita kung ano ang mangyayari sa 10 minuto. Okay. Maghintay tayo ng 10 minuto. Si Mike at iba pa ay naghihintay ng isang biro. Di nagtagal, dumating ang 10 minuto, at wala talagang paggalaw. Pirmahan mo. Inabot ni Mike ang kontrata kay Sarah. Bazang. Ngunit sa sandaling ito, napuno ng ugong ng mga makina ng kotse ang buong patio ng pamilya Logan. Ang nasabing isang malaking kilusan ay inakit ang lahat sa labas ng istilong kanluranin. Ang bawat isa ay nakakita ng isang nakakagulat na eksena 12-12 ng mga mamahaling kotse ay nagmaneho papunta sa compound ng Logan pabalik-balik at nakaparada sa harap ng istilong kanluranin. Kabanata 24. Ang mga kotseng ito ay lahat ng mga sasakyang pangkalakalan, tulad ng Maybach, Rolls-Royce at iba pa. Marami ang nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Natulala ang lahat sa pamilya Logan. Na-curious ako sa lahat ng ginagawa ng maraming sasakyan. Matapos mabuksan ang pintuan ng kotse, isang babaeng nasa edad na lalaki at babae ang lumakad, nakasuot ng suit at sapatos, na may kamanghamanghang aura. Ang bawat isa ay may estilo ng chairman ng kumpanya. Hindi ba ito ang chairman ng Hongyuan Investment Company na Wang Hongyuan? Bakit siya dumating? Panipi. Ito si Nia si Yuan, pangkalahatang tagapamahala ng Tianlin Investment Company. Si G. Wan Yung Wei Wan ba ito mula sa Wanxiang Development Company? Sus. Naging chairman cross-pang-cross ng Hercules Construction Development Company. Tuldok. Nababaliw na sina Doug, Alfred at iba pa. Sapagkat lahat sila ay napakalaking tao mula sa komunidad ng negosyo sa Case York, walang nagkakahalaga ng mas mababa sa 1 bilyon. Ang sino mang kinuha ay ang pumatay sa Logan Group sa isang iglap. Napakaraming mga bigwig na nagtipon. Ang lahat ng labanan na ito ay takot kay Doug. Agad na pinangunahan ni Doug si Alfred at ang ilang mga tao upang batiin siya, Hello, Chairman Cross, you. Ngunit sa susunod na sandali, diretsyong nilaktawan sila ng dosenang malaking kalalakihan na ito, at dumiretso sa kanto kung saan nasa harap ng ilang tao si Levi. Ano, nakuha ba nila ito para sa mga plum?
Panipi. Laking gulat ni Doug na malalaglag ang panga niya. Talagang natigilan si Sarah nang tignan ang 12-dosenang mga bigwigs na dumaan. Dahil hinanap niya ang mga kumpanyang ito dati at tinanggihan siya. Ano ang sitwasyon ngayon? Kumusta, Miss Logan? Ako ang Hong Hongguan ng Hongyuan. Hello Miss Logan, ako si Crosspang ng Hercules. Kumusta, Miss Logan? Ako si Wan Yongwei ng Wanshang. Tuldok. Mahigit 12 mga pinuno ng negosyo ang sumalubong kay Sarah. Sa sandaling ito, natigilan ang lahat. Lalo na si Doug at ang iba pa. Hindi inaasahan, talagang siya ay dumating upang maghanap para sa panggulay ng panggulay. Nanginginig ang katawan ni Sarah, at sinubukan niyang patatagin ang kanyang emosyon, ikaw. Kamusta? Hindi dapat kabahan si Miss Logan. Narito kami upang talakayin ang mga bagay sa pamumuhunan sa iyo. Panipi. Si Wang Hongyuan ng Hongyuan Investment ay ngumiti, Miss Logan, ang Hongyuan Company ay handang mamuhunan ng 100 milyon upang makipagtulungan sa iyo sa kaunlaran. Pagkarinig ni Wan Yongwei, sinabi niya kaagad, Miss Logan, namuhunan kami ng 200 milyon sa Wanshang. Hindi, ang aking Tianlen namuhunan ng 300 milyon. Ang aking Hercules ay namumuhunan ng 300 milyon, at ang pagbuo ng proyekto ay ibinibigay sa amin. Ang Fei Yuan Company na handa akong mamuhunan ng 500 milyon. Huwag gumawa ng anumang kita. Tutulungan ko si Miss Logan. Panipi. Tuldok. Lahat ng mga bigwig sa bukid ay nangangalong basagin ang kanilang mga balat, nagmamadali upang mamuhunan kay Sarah. Ang pinakamataas na pamumuhunan ng solong partido ay umabot sa 700 milyon. Nababaliw ang lahat. Iyon ay $1 bilyong na proyekto sa kabuuan. Ang lahat ng mga partido ay namuhunan ng maraming bilyon-bilyon. Tumingin si Doug sa tanawin sa harapan niya, hindi makapaniwala, at direktang hinimatay. Si Earl, Nick at iba pa ay malapit nang magsuka ng dugo. Ano ba ang nangyayari? Ang isang tao ay parang baliw. Si Sarah ang pinakagulat. Ito ay walang awa upang tanggihan ang sarili ko dati. Ngayon isa-isang pumipila upang mabigyan ng pera ang kanilang sarili. Nanginginig din sina Dale at Edith sa sobrang kaba. Sinuportahan ni Levi si Sarah at pinakalma ang kanyang damdamin. Sarah, nakikita mo ang mga tao na dumating upang mamuhunan, sinabi mo ang isang bagay, ano ang kinakabahan ka? Si Sarah, na pinakalma ang kanyang emosyon, kaagad na nagsabi, malugod na tinatanggap ni Sarah ang lahat ng mga nakatatanda upang mamuhunan. Magaling, basta sumang-ayon si Miss Logan. Narinig ang pangungusap na ito, pinunasan ng mga bigwig mula sa lahat ng panig ang kanilang malamig na pawis. Kabanata 25. Sinabi ni Sarah, gayunpaman, maaaring hindi maintindihan ng mga nakatatanda. Hindi mo kailangan ng labis na pamumuhunan. Ang kabuoang halaga ay higit sa 100 milyon. Panipi, Miss Logan, kahit na magsalita ka, 10-10 bilyong maaaring hindi ito magawa, ngunit bilyon-bilyon sa kanila ang gumagawa lamang. Ipinagmamalaki ni Wan Yongwei. Naririnig ang pariralang, bilyon-bilyong random, halos nahimatay si Doug dahil sa mataas na presyon ng dugo. Natigilan din si Sarah, at nanginginig na sinabi, ang mga nakatatanda, sa katunayan, isang maksimum na 150 milyon ay sapat na. Sinulyapan ni Wang Hongyuan ang lahat, kaya, dumating tayo sa 15 mga kumpanya. Maaari bang makakuha ang bawat isa ng 10 milyon? Panipi. Oo, lahat. Tulungan mo si Miss Logan. Tandaan, ito ay isang direktang pagbabayad, hindi isang pamumuhunan, o isang pautang. Panipi. Sinabi ni Wang Hongyuan. Puff. Si Dale at Edith ay maglalabas talaga ng dugo. Ito ay upang magbigay ng 150 milyon ng direkta. Ano ang nangyari sa aking anak na babae? Ang mga tao ay nagmamadali upang magpadala ng pera. Hindi, ito ay isang pamumuhunan, hindi mo ito maibigay ng direkta. Likas na hindi ito tinatanggap ng pagtitina ng plum. Okay Miss Logan, 10 milyong maliit na dolyar. Oo, wala ito. Ang mga bigwig ng lahat ng mga partido ay nagpumilit pa ring magbigay ng pera. Biglang sinabi ni Levi, sinabi ko na, hayaan kang mamuhunan. Anong ginagawa mo? Sa pagkakataong ito, kinilabutan ng malalaking tao. Oo, pamumuhunan. Pamumuhunan ito. Panipi. Tumanggo ang lahat. Mga nakatatanda, isip mo ba ang pagpunta sa Huating Company upang pirmahan ang kontrata? Tanong ni Sarah. Oo,
Siyempre ginagawa namin. Tumanggo abala ang lahat. Bago umalis, dumating si Sarah kay Doug. Lolo, paumanhin, hindi ako makakapirma ng isang kontrata sa iyo, ngunit tiyak na makukuha ng pamilya Logan ang proyekto, ipinapangako ko. Plumptin ina, ikaw. Galit na galit si Doug. Direktang bulag. Sa mata ng lahat na may pagtataka at paghanga, dumating si Levi na umalis kasama ang ilang tao. Sa pagkakataong ito, naglabas ng masamang hininga ang tatlo ni Sarah. Naramdaman ni Dale na siya ay nakatayo sa pamilya. Ang pagpirma ng kontrata ay naging maayos. Dumating ang mga pondo sa ilang segundo. Sinimulan ni Sarah ang proyekto sa loob ng itinakdang oras. Pagkatapos nito, ang lahat ay nagpatuloy sa isang maayos na pamamaraan. Pagkatapos umuwi ng gabi, tumingin ang tatlo kay Sarah kay Levi na para bang nagtatanong. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, tama? Tanong ni Sarah. Ginawa ko nga, inamin ni Levi. Paano mo ito nagawa? Hindi ka panipaniwala. Panipi. Napalubog pa rin si Dale sa pagkabigla ng araw. Napakadali nito. Maingat kong ipinakilala ang proyektong ito at ipaalam sa kanila na ito ay isang piraso ng taba. Panipi. Ngumiti si Levi. Imposible. Nang gumawa ako ng pamumuhunan dati, dapat ay marami pang mga detalye ang ipinakilala ko kaysa sa iyo. Bakit ako tinanggihan? Panipi. Labis na tuliro si Sarah. Ngumiti si Levi at sinabi, nabanggit ko ang ilang mga tao Chief Boydyong, Major General Wesley, General God of War. Matapos nilang malaman na ito ang kaso, pumayag silang mamuhunan. Panipi. Ito. Palagi siyang napakalakas, at imposibleng banggitin ang mga taong ito. Ngumiti si Mike, haha, sa totoo lang, wala kaming kinalaman sa General God of War at sa iba pa. Ngunit ang proyektong ito ay talagang konektado sa kanila. Suriin mo lang ito. Ang mga namumuhunan na ito ay hindi bobo. Alam mo na galing sa background si Sarah. Ang mga taong ito ay dumating kaagad. Panipi. Tama. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya si Director Boyd sa proyektong ito lamang, at susundan ang mga tagubili ni Major General Wesley. Dapat silang isaalang-alang bilang background ni Sarah. Panipi. Sinabi din ni Edith. Kabanata 26. Nag-isip sandali si Sarah. Mabuti ang paliwanag na ito. Kung hindi dahil sa mukha ng isang malaking tao, sino ang darating upang bigyan siya ng pera? Tama, Levi, nag-ilobi ka ba para sa iyong pamilya? Panipi. Si Sarah ay tumingin ng malungkot. Oo, tumagal ito ng maraming pagsisikap. Ngumiti si Levi. Sa katunayan, para sa kanya, sino ang hindi maglakas loob na makinig sa isang tawag sa telepono? Sinabi ni Sarah, nagtrabaho ka ng husto para sa King's Landing. Sa pagkakataong ito nasa lahat na ako sa iyo. Panipi. Oo, maraming nagawa ang King's Landing sa oras na ito, naisip kong ganito ang mangyayari. Labis na nasiyahan si Dale kay Levi ngayon. Ngumiti si Edith at sinabi, nararamdaman ko pa rin na medyo hindi totoo ang mga bagay. Mukha rin siyang kaaya-aya sa manugang. Aktibong sinabi kay Levi, Levi, matagal mo nang suot ang iyong damit, habarin mo at lalaban ko ito para sa iyo. Pupunta ako sa ospital bukas at nais kong hugasan ang aking damit sa trabaho. Panipi. Okay, ma'am. Ngumiti si Levi. Sa susunod na araw, sinundan ni Levi si Sarah upang makuha ang proyekto. Dinala ni Edith ang labada upang hugasan sa bahay sa labahan sa ospital. Maaari itong hugasan at disimpektahan dito. Ang pinakamahalagang bagay ay upang makatipid ng pera at maging maginhawa. Hindi nahuli si Dale, at hinugasan ni Edith ang lahat ng mga damit dito upang makatipid ng pera. Hehe, kinuha mo ba ulit dito ang damit mo para maghugas? Upang makatipid ng singil sa kuryente at tubig, para sa ang iyong pamilya ay dating nagpapatakbo ng isang malaking kumpanya kahit papaano. Panipi. Ang babaeng nagsasalita ay nasa parehong kagawaran ni Edith, na nagngangalang Goojia. Ang dalawa ay mga kandidato para sa Deputy Director ng Kagawaran at hindi nakitungo sa kanila. Ang appointment ng Representante Director ng Departamento ay malapit nang bumaba. Ni alinman sa kanila ay hindi magkaintindihan. Sa partikular, madalas nasaktan ni Goojia si Edith ng ilang mga salita. Huwag mag-alala tungkol dito. Hindi ito ang iyong tubig at kuryente. Panipi. Ngini siya ni Edith. Pagkaalis ni Goojia, inilabas ni Edith ang lahat ng mga damit na nasa bag. Nang itapon na ang mga damit ni Levi sa washing machine, nalaman niya na nakaumbok ang mga bulsa ng jacket. Nakalimutan ng batang ito na kumuha ng mga bagay.
Mabilis na inilabas ni Edith ang mga gamit sa kanyang bulsa. May mga lighters at isang pakete ng sigarilyo. Ang mas magaan at kaso ng sigarilyo ay ang lahat berde ng militar, at hindi nag-abala si Edith na basahin ang mga salita dito. Ngunit kung nandito si Dale, malalaman niya. Ito ay isang espesyal na sigarilyo para sa rehiyon ng militar. Ang uri na hindi mabibili ng maraming pera. Dapat ay mayroon kang isang relasyon upang makuha ito. Ang higit na nakakatakot ay mayroong isang pattern ng sniper rifle na nakaprint sa kahon ng sigarilyo, na kahit ang ilang mga bigwig sa distrito ng militar ay hindi makuha ito. Sapagkat ito ay para sa isang tiyak na espesyal na puwersa. Itinapon ni Edith ang mga sigarilyo sa basurahan, nakakunot ang noo sa hindi nasiyahan, mas kaunting usok. Mas nozakal, panipi. Nariyan din ang wallet ni Levi. Nag-isip sandali si Edith at nagsimulang tumingin sa wallet ni Levi. Nagkalat ang pera sa pitaka at isang larawan sa kasal nina Sarah at Levi. Ang natitira ay 2 card, ilang maliit na chips, at isang sertipiko. Ang isang card ay isang itim na bank card. Ninisya ni Edith at itinapon ang card sa tabi-tabi, magkano ang pera na maaari kang magkaroon. Paano niya nalaman na ito ang limitadong bilang ng mga American Express Black Card sa mundo, na mayroong walang limitasyong mga limitasyon, at may pagpapaandar na pinapayagan ang mga eroplano na bumalik. Mayroon ding isang card na berde sa hukbo na may pattern lamang na sniper rifle dito. Tulad ng para sa maliit na tilad, siya ay mas mababa interesado. Ito ang mga kredensyal na nakakuha ng kanyang pansin. Ang pulang sertipiko ay may nakasulat na 3 mga karakter, at mayroon ding logo ng ika-1 ng Agosto dito. Sino ang nakakatakot sa card ng opisyal? Napunta ka sa kulungan. Sa palagay mo napunta ka bilang isang opisyal. Panipi. Sa pag-iisip tungkol dito, binago ni Edith ang kanyang ID. Kabanata 27. Diyos ng Digmaan. 5 bituin pangkalahatan. Garrison ano? Panipi. Nang gusto ni Edith na makita ang pangalan ng malinaw, isang boses ang biglang tumunog mula sa likuran, Dr. Mann, ano ang tinitingnan mo? Narinig ito, mabilis na isinara ni Edith ang kanyang ID at nagtago sa likuran niya. Wala yun. Ngumiti si Edith. Tumayo sa harap niya si Goojia. Naghihinala siyang tumingin kay Edith. Ayos lang. Umalis na si Goojia. Ngunit sa katunayan, nang buksan ni Edith ang kanyang pitaka at sinilip ang kanyang ID, nasa likuran siya, at tahimik siyang kumuha ng litrato at naitala ito. Dumating sa isang liblib na lugar. Si Goojia ay nagdayal sa tawag ng pulisya, Hoy, gusto kong tawagan ang pulis. Si Edith, Department of Cardiac Surgery, City No. 3 hospital, may ninakaw siya. Ito ay isang ID ng opisyal at isang bank card. Nakita ko rin ang ilang mga chips, na marahil ay inuri bilang confidential na mga dokumento. May ebidensya ako, kumuha ako ng litrato at video. Panipi. Anong military ID? Maaari mo bang makita ang pangalan at ranggo? Panipi. Tinanong sa kabila. Ang admiral. Kaya, sigurado ako, mayroon akong mga larawan at video. Panipi. Ayos ito. Oo. Hindi nagtagal, tumunog ang matitinding sirena, at ang mga kotse ng pulisya ay sumugod sa pangatlong ospital ng lungsod. Maraming mga opisyal ng pulisya ang sumugod, sunod-sunod na nakasuot ng body armor. Di nagtagal, si Edith, na natigilan, dinala sa sasakyan ng pulisya. Siya nga pala, lahat ng mga exhibit ay kinuha din, kasama na ang video shooting at mga larawan ni Goojia. Direkta na dinala si Edith sa Municipal Public Security Bureau. Naiiyak na siya tulad ng isang luha na tao. Dahil sa sertipiko ng opisyal ng militar, maging si Fu Zujan, ang pinuno ng seguridad ng lungsod, ay nabigla. Kinuha niya ang card ng opisyal at tiningnan ito ng mabuti. Dapat walang peke. Real card ng militar. Pangkalahatang Diyos ng Digmaan. Grabe. Panipi. Huminga si Fu Zujan. Ang sabi ng iba, hindi pa rin kami sigurado tungkol sa direktor. Para sa kaligtasan, humingi tayo ng tulong mula sa militar. Panipi. Fu Zujan sighed, sinabi ko lang sa aking matalik na kaibigan, si Shane Xiaowei, pinuno ng Iron and Steel Group ng Case York Military Region, at malapit na siya roon. Direktor, nasuri namin ang maliit na tilad at mga card na ito, at ang aming autoridad ay hindi sapat. Teka, pumunta ka at tanungin ulit ang babaeng iyon. Panipi. Fu Zujan sinabi. Sa silid ng interogasyon, si Edith ay nanginginig palagi, at maging ang kanyang luha ay halos matuyo. Sabihin mo, saan nagmula ang mga sertipiko at card?
Panipi. Nanginginig si Edith. Ito, ang manugang ko. Kalokohan. Alam mo ba kung ano ang mga kredensyal na ito? Panipi. Blanko ang utak ni Edith. Ako, hindi ko alam. Ito ay card ng isang opisyal. Card ng isang admiral. Panipi. Galit ang interrogator. Boom. Blanko ang utak ni Edith, at ang kanyang buong katawan ay tinamaan ng kidlat. May mga lihim na militar sa pitaka. Pinaghihinalaan kang may tagas. Kung hindi mo ito ipaliwanag ng totoo. Masyadong malaki ang singil. Panipi. Sabihin mo, saan mo nakuha ang iyong mga kredensyal sa iyong wallet? Panipi. Biglang itinaas ng interrogator ang kanyang tono, halos umuungal. Si Edith ay takot na takot. Ako, talaga ang manugang ko? Oo, hindi ako nagnanakaw. Kasabay ng pagtatanong dito, si Shane Xiaowei ay nagmamadali sa Public Security Bureau. Nasaan ang mga dokumento? Shane Xiaowei trot lahat ng mga paraan. Narito. Matapos kunin ang ID, maingat na tiningnan ito ni Shane Xiaowei. Makalipas ang 1 minuto, same time na sinabi ni Shane Xiaowei, totoo ito. Ito talaga ang sertipiko ng militar ng General God of War. Saan mo nakuha ito? Panipi. Tanong ni Shane Xiaowei. Sinabi ni Fu Zujan, mukhang ninakaw ito ng isang babae. Nagbago ang kutis ni Shane Xiaowei. Sa pag-iisip ng isang bagay, hindi niya mapigil ang tanungin, ano ang pangalan ng babaeng iyon? Kabanata 28. Sige, agad na tanungin kung ano ang pangalan ng babae. Panipi. Edith. Tiyak na tinatawag itong Edith. Panipi. Mabilis na binigay ni Fu Zujan kay Shane Xiaowei ang sagot. Narinig ang pangalang ito, agad na hinayla ni Shane Xiaowei si Fu Zujan sa isang liblib na lugar. Nahuli mo ang maling tao sa pagkakataong ito, si Edith ang biyanan ng General God of War. Ano? Diyos ko. Kinilabutan si Fu Zujan. Makinig. Dating Fu, ngayong ang balita ay naharang, tulad ng kung ang bagay ngayon ay hindi nangyari. Huwag mong ikalat. Pagkatapos ay kaagad kong nakipag-ugnay kay Major General Wesley at hayaan ang General God of War na harapin ito. Panipi. Si Shane Xiaowei ang nagbigay ng solusyon. Okay. Makikinig ako sa iyo. Nanginginig ang katawan ni Fu Zujan sa lahat ng oras. Tuldok. Si Levi, na abala kay Sarah, ay tumanggap ng tawag mula kay Wesley. Matapos maunawaan ang bagay na ito, personal siyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Matapos tanggalin ang pitaka, wala namang sinabi si Levi. Nakahinga ng maluwag si Fu Zujan. Pangkalahatang Diyos ng digmaan, makikipagtulungan ako kay Ms. Edith, at gagawin ko siyang tretuhin na parang walang nangyari. Inisyatiba ni Fu Zujan. Tumango si Levi. Ms. Man, pwede ka na. Panipi. Sa interrogation room, umiyak si Edith sa tuwa nang marinig ang mga salitang ito. Ms. Ang hindi pagkakaintindihan noon ni Man. Ang nakuha mong ID ng opisyal ay peke. Ayos ka lang. Ngunit kailangan mong sabihin sa manugang na hindi mo magagawa ang ganitong uri ng pekeng sertipiko sa hinaharap. Kung magpapaloko ka at manloko sa isang pekeng sertipiko, mananagot ka ng legal. Panipi. Paulit-ulit na tumango si Edith. Kasama, naiintindihan ko. Dapat sabihin ko. Panipi. Tayo na, ang manugang mo ay nasa labas upang sunduin ka. Lumabas si Edith. Nang makitang naghihintay si Levi, tumigil ang kanyang galit. Ma'am, sumigaw si Edith na may galit, huwag tawagan ang aking ina. Hindi ako ang iyong ina. Muntik mo na akong sirain. Panipi. Si Edith ay hindi pa nakapasok sa isang istasyon ng pulisya sa kanyang buhay, at hindi niya inaasahan na ganito sa kauna-unahang pagkakataon. Ayaw mong makasama si Z sa hinaharap, natatakot akong masira mo siya. Anong klaseng gawa ang natutunan mo sa kulungan? Nag-apply ka pa para sa isang maling sertipiko. Panipi. Galit na sabi ni Edith. Hinawakan ni Levi ang kanyang ilong, ma, totoo ang sertipiko, hindi ko ito peke. Sumigaw din siya sa epekto na nangyari ang ganitong uri ng bagay. Sinabi mo pa, malinaw na sinabi ng mga kasama ng pulisya na ito ay isang maling sertipiko. Mayroon kang isang propesyonal. Natatakot ka ba na hindi mo tinutulungan ang maling sertipiko na mamulsa at manlinlang? Sinasabi ko sa iyo, hindi mo dapat saktan ang iyong anak. Personal kung bibigyan ka ng mukha. Hindi ko sasabihin kina Dale at Sarah tungkol sa mga gawain ngayon. Kung may ibang oras, lumabas ka na lang. Panipi. Sabog na talaga si Edith. Okay, ma'am. Pinabalik ni Levi si Edith sa ospital.
Bumalik sa ospital, naisip ni Edith na lahat ay makatingin sa kanya na may kakaibang mga mata. Ngunit ang negosyo tulad ng dati, walang pagbabago. Paano ito pupunta? Imposibleng maging hindi tumutugon sa isang malaking kilusan ngayon lang. Si Doktor okay lang si Man, natakot ako hanggang mamatay ngayon lang, ayos ka lang. Panipi, noon, hindi ko nagawa ang tama, sana hindi mo na maalala ang kontrabida sa hinaharap. Ang posisyon ng Deputy Director ay walang iba kundi ikaw. Wala akong kakayahang makipag-away sa'yo. Iniulat ko ito sa patio, at huminto. Panipi. Ang ikinagulat naman ni Edith ay ang pagkusa ni Guo Jia upang humingi ng paumanhin at umatras sa kampanya para sa Deputy Director. Si Guo Jia ay nakikipaglaban sa sarili ng maraming taon. Tumigil ng hindi inaasahan. Ano ang nangyari dito? Pumunta ako sa istasyon ng pulisya. Paano ito nangyari? Mukhang takot sa sarili si Guo Jia. Ganun din sa iba. Nararamdaman niya ito. Nga pala, tanungin mo si Levi. Tinawagan ulit ni Edith si Levi. Ano ang nangyayari kay Levi? May tinatago ka ba sa akin? Panipi. Kabanata 29. Ma, hindi ko ito itinago sa iyo, totoo ang sertipiko. Lumapit si Levi. Ha? Sino ang pinanghihimok mo? Nang marinig ang sinabi ni Levi, mabilis na namatay si Edith. Napagpasyahan niya na wala itong kinalaman kay Levi. Dapat ay binati ng istasyon ng pulisya ang ospital upang maalis ang masamang impluwensya. Sa mga susunod na araw, naging maayos ang proyekto. Gayunpaman, papalapit na ang pambansang araw at ang proyekto ay dapat na ihinto. Levi, maaari mo ba akong tulungan na kunin ang pinsan ko, ang pangalan niya ay Xiaoqin, sa Case University, ipinadala ko na sa iyo ang kanyang numero. Sa oras na ito, si Sarah ay mas abala kaysa sa dati at walang gaanong oras. Okay, sasanduan ko yan. Ngunit hindi ba't ito ang Manchin? Nagtataka na tanong ni Levi. Xiaoqin at apelyido ng kanyang ina. Sagot ni Sarah. Pagkaalis sa lugar ng construction, tinawag ni Levi si Wesley, gusto ko ng kotse papuntang Wesley. Panatilihin lamang ang isang mababang profile. Panipi. Hindi nagtagal bago pinadala ni Wesley ang kotse. Ito ay naging pangulo ng isang Maserati. Okay. Walang pag-iling si Levi, at nagmaneho papunta sa pangunahing pasukan ng East Campus ng Case University. Matagal siyang naghintay sa gate ng East Campus, ngunit hindi nagpakita si Xiaoqin. Matapos maghintay ng kalahating oras pa, idinayal ni Levi ang telepono ni Xiaoqin. Hello, ikaw ba? Mayroong isang magandang boses sa kabilang dulo ng telepono. Ako si Levi, ang bayaw mo. Hiniling ako ng ate mo na sunduin kita. Panipi. Hindi ba sinabi ng aking kapatid na hindi niya ito maaaring kunin kapag siya ay abala? Iniisip ko pa ring bumalik sa aking sarili sandali. Panipi. Nagtatakang sabi ni Xiaoqin. Nasaan ka? Sasanduan kita. Tanong ni Levi. Nasa kahon ako ng VIP 666 sa ikalimang palapag ng Emperor KTV. Kaya, maghintay ka, sasanduan kita. Sa KTV, si Xiaoqin ay nag-hang up, at agad na nagtanong ang isang kasama, sino ang tumatawag kay Xiaoqin? Ang aking bayaw, darating upang sunduin ako. Sumimangot si Xiaoqin Xiu, na may hindi nasisiyahan. Oh, alam ko kung sino ito. Ang rap, Street Levi, alam ni Coxhang ang lahat tungkol sa kanya. Panipi. Haha, di ba, Xiaoqin, hinayaan mo siyang sunduin ka. Hindi mo gusto ang hiya. Nakaharap sa pangungutya ng kanyang mga kasama, nagsisi din si Xiaoqin. Ngayon lang ako halos pumayag, kaya dapat akong tumanggi. Xiaoqin, huwag kang tumawag kahit kanino upang kunin ito. Babalikan kita mamaya, at makikita mo ang kotse ko. Ang bagong BMW X5 na nabanggit lang. Panipi. Ang batang lalaki na nagsasalita, si Zuo Yiji, ay nasa parehong klase ni Xiaoqin at hinabol ang Xiaoqin. Ang pamilya ay nakikibahagi sa negosyo sa hotel, ang mayamang pangalawang henerasyon. Nag-host din siya ng party ngayong gabi. Ang plano niya ay simple pagkatapos malasing si Xiaoqin, dinala siya sa hotel upang matulog. Ngayon, si Xiaoqin ay nagsusuot ng isang maliit na suspender at maikling shorts, inilalantad ang malalaking lugar ng balat na maputing nyebe, lalo na ang isang pares ng mga puting binti ng nyebeng puting magkasama, na simpleng nakakahiya. Ngunit dumating na ang aking bayaw. Walang magawa na sinabi ni Xiaoqin. Narito, hayaan mo siyang bumalik, sa wakas ay nakasama tayo.
Nang makita ni Zuo Yiji ang mapula na mukha ni Xiaoqin, ang kanyang puso ay naging mas naiinip. Halika, maglaro at uminom. Ang mga kasintahan ni Xiaoqin ay naalagaan din noong una, at nagsisigawan silang maglaro. Sa katunayan, ito ay upang lasingin si Xiaoqin. Hindi nagtagal bago bumukas ang pintuan ng kahon. Naglakad papasok si Levi. Tiyo, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Maraming batang lalaki ang tumayo at sumigaw ng matalim, lahat ay sumusubok na magpakitang gilas sa harap ng mga batang babae. Hindi sila pinansin ni Levi, ngunit hinanap sa kahon. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa katawan ni Xiaoqin. Xiaoqin, narito ako upang sunduin ka. Hahaha, si Xiaoqin ay bayaw mo, sikat na sikat siya. Narinig kong sinabi ng mga kaibigan na ang iyong bayaw ay isang tanyag na tao, ginahasa ang kanyang hipag, at nais na pumatay sa kanyang ama at ina. Nakita ko ito ngayon. Tumawa si Zuo Yiji. Kabanata 30. Ha. Nagtawanan ang iba. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xiaoqin na mapurol sa kanyang mukha at nais na makahanap ng isang SIM upang makapasok. Nagreklamo siya sa mahinang tinig, bakit siya tinawag ng aking kapatid na sunduin ako? Pinahiya talaga ako nito. Panipi. Si Xiaoqin ay nag-aatubiling tumangala kay Levi. Hindi pinansin ni Levi ang pangungutya ng ilang bata. Xiaoqin, go. Tanong ni Levi. Tinaas ni Xiaoqin ang kanyang ulo at kumuha ng lakas ng loob na sabihin, pumunta ka. Hindi kita kailangan na kunin ito, babalik ako ng mag-isa. Pinakiusapan ako ng ate mo na sunduin ka, bilisan mo at umalis ka na. Medyo walang pasensya si Levi. Sinabi ni Xiaoqin na pakawalan ka, ano ang ginagawa mo na nakatayo doon? Bingi, umalis ka dito. Ano ka ba, tugma din kay Xiaoqin? Panipi, oo, Xiaoqin, ibibigay ito ng ating kapatid na si Zuo. Asno mo yan. Mabilis na mawala. Panipi, maraming mga kamag-aral at nakababatang kapatid ni Zuo Yiji ang halos itulak si Levi. Bilisan mo ako, kung hindi, hindi ko masabi sa ate mo. Panipi, hindi makita ni Levi ang mga trick ng maliliit na papel na ito, kung saan siya nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Xiaoqin. Go. Hindi kita kilala, babalik ako mag-isa. Galit na sabi ni Xiaoqin. Boom. Sa sandaling ito, ang pintuan ng kahon ay marahas na sumabog. Isang tao ang sinipa at lumipad. Fan Ziyang, anong problema mo? Kinikilala na sila ay kanilang mga kaklase, lahat ay nagmamadaling sumulong upang tulungan sila. Mayroon ding isang babae sa likuran, ang kanyang mukha ay pula at namamaga, at halatang pinalo lang siya. Ano ang problema kay Brown Ying? Hindi nakaupo si Xiaoqin, at sumugod sa harapan. Sumigaw si Brown Ying at sinabing, ako ay inabuso pagkatapos kong magpunta sa banyo, at tinulungan ako ni Fan Ziyang, kaya ako binugbog, oh. Sa oras na ito, ilang mga kabataan na mukhang gulo ang pumasok. Ay, hindi ko inaasahan na maraming mga magagandang sisiw dito, lahat sila ay mga batang babae sa paaralan. Mamamatay tayo mamayang gabi. Panipi. Pagkakita ng mga gangster na ito kay Xiaoqin at sa iba pa, naging maayos ang kanilang mga mata. Nakatingin ng walang prinsipyo sa pares ng malalaking puting binti. Nataman mo ba ang aking kaklase? Si Zuo Yiji ay humakbang at nagtanong sa isang malamig na boses. Mayroong isang dosenang mga kamag-aral sa likuran niya, na nakatitig sa 4 o 5 mga punk na galit. Umasa sa maraming bilang ng mga tao, natural na hindi sila natatakot sa mga punk na ito. Kaakibat ng pagkakaroon ng mga batang babae, umangat ang kanilang tapang. Oo, nilalaro ko ito, ano ang problema? Ang unang gangster na may pilak na buhok ay tumingin kay Zuo Yiji ng may interes. Humingi ka man ng paumanhin o binugbog ka namin. Gusto ni Zuo Yiji na gumanap ng maayos sa harap ng Xiaoqin. Haahaha, pinagtawanan ako ng aking mga kapatid hanggang sa mamatay, at kung ilang estudyante ang naglakas loob na bugbugin kami. Maaari ba nilang samantalahin ang karamihan? Panipi, hahaha, maraming mga punks ang sabay na tumawa. Pumunta, tawagan ng mga kapatid, sabihin sa boss, sinabi nila na mayroong isang dosenang mga batang babae sa paaralan dito. Halika dito. Sa susunod na sandali, si Zuo Yiji at ang iba pa ay natigilan. Sapagkat 12-dosenang mga punk ang biglang dumating, na may mga stick at kutsilyo sa kanilang mga kamay, nakamakaway ng labis na nakakatakot. Iniharang nila ang pinto ng kahon at tiningnan si Xiaoqin at iba pa na pabiro.
Nakita ba ng mga mag-aaral ang ganitong klaseng eksena? Natakot na umihi ng direkta. Pati ang mga binti ni Zuo Yiji ay nanginginig. Papa, tinapik ng gangster na may buhok na pilak ang mukha ni Zuo Yiji at ni Nishan, baliw, hindi ba ito nabaliw ngayon? Kapatid, mali ako. Agad na naging malambot si Zuo Yiji. Nabasag, sinampal ng gangster na may buhok na pilak ang kanyang mukha. Boom! Ang iba pang mga gangsters ay ilan pang mga sipa, at agad na sumikat si Zuo Yiji. Sa kahon, nagkaroon ng patay na katahimikan, walang naglakas loob na magsalita.